Sigurado ba kayo na handa na ang inyong greenhouse para sa taglamig? Maraming nag-iisip na pagsapit ng Disyembre, pwede nang magpahinga ang hardinero, hayaan na lang ang greenhouse na matabunan ng niebe hanggang tagsibol. Pero ang maling akala na ito ang nagiging malaking pagkakamali na pagdating ng tagsibol, ito'y magdudulot ng mga sakit, peste, at sa mas malala, pagbagsak ng buong istruktura. Ngayon, dudurugin natin ang maling paniniwalang yan. Ipapakita ko sa inyo ang 20 mahahalagang gawain sa greenhouse na kailangang gawin sa Disyembre. Ang mga ito ang gagawing isang matibay na kuta ang inyong taniman mula sa pagiging mapanganib na lugar para sa inyong magiging ani. Panoorin nyo hanggang dulo at nangangako ako, malalaman nyo ang hindi bababa sa 5 bagay na hindi nyo man lang naisip, at ang isa sa mga iyon ay kayang doblehin ang fertility ng inyong lupa bago sumapit ang bagong season. Sang-ayon ba kayo na ang Disyembre ay panahon ng pagpapahinga o panahon pa rin ng pagtatrabaho? I-comment sa ibaba at sisimulan na natin. Bago tayo tumungo sa mga detalye ng aksyon, unawain muna natin kung bakit napakahalaga ng Disyembre. Ang buwang ito ay hindi tungkol sa mabilis na paglago, kundi tungkol sa paglalatag ng pundasyon. Isipin nyo na ang inyong greenhouse ay isang barko na aalis para sa isang mahaba at matinding paglalayag sa taglamig, at nakasalalay sa paghahanda nyo rito sa pantalan kung makakarating ba ito sa daungan ng tagsibol ng buo at walang pinsala. Sa Disyembre, hindi lang tayo naglilinis. Nagsasagawa tayo ng preemptive war o preemptibong digmaan laban sa mga problemang darating. Nilalabanan natin ang mga spores ng fungus na naghihintay lang ng init para umatake. Winawasak natin ang mga uod ng peste na naghahanda na para sa kanilang hibernation. Pinatitibay natin ang istruktura para makayanan nito ang tonelada ng niebe. Sa madaling salita, bawat oras na ginugol sa greenhouse nitong Disyembre ay makakatipid sa inyo ng linggo-linggong pakikipaglaban at malaking halaga pagdating ng tagsibol. Ito ay isang investment para sa inyong kapayapaan ng isip at sagana-saganang ani. Uumpisahan natin sa pinakapundasyon, ang balangkas ng inyong greenhouse. Mukha itong matibay at maaasahan, pero ang taglamig ay isang matinding pagsubok. Una sa lahat, magsagawa agad ng kumpletong inspeksyon. Tingnan ng maigi ang lahat ng koneksyon at pinagkakabitan. Kung metal ang inyong balangkas, hanapin ang anumang bakas ng kalawang. Kahit maliit na bahagi ng korosyon, kapag naapektuhan ng tindi ng lamig at halumigmig, ay magiging malaking problema. Kiskisin ito gamit ang metal brush, gamitan ng rust converter, at pinturahan ng proteksyon. Para naman sa kahoy na balangkas, ang pangunahing kaaway ay bulok. Subukang tapikin ang lahat ng elemento. Tiyakin kung may bahaging nag-iba ang kulay o lumambot. Anumang kahina-hinalang detalye ay mas mainam na palitan o gamutin ng antiseptic. Higpitan din ang lahat ng tornilyo at bolts dahil maaari itong lumuwag dahil sa pagbabago ng temperatura. Ang simpleng aksyon na ito ay malaking tulong para palakasin ang kabuuang istruktura. Tandaan, sa bigat ng basang niebe, kahit ang pinakamatibay na balangkas ay pwedeng bumagsak na parang house of cards. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na kadalasang binabaliwala ng marami, ang paglalagay ng mga tukod o suporta. Huwag kang umasa lang sa bahala na o sa tibay na sinasabi ng manufacturer. Ang basang niyebe at yelong ulan ay nagdudulot ng napakalaking bigat at puwersa. Ngayong Disyembre, habang hindi pa tuluyang nagyeyelo ang lupa, ito na ang tamang oras
para maglagay ng dagdag na mga suporta, lalo na ito sa mga greenhouse na may hugis arko, kung saan madaling maipon ang niyebe sa tuktok. Ang pinakamadaling gawin ay ang mga suportang hugisti mula sa mga kahoy o tablon. Ilagay ang mga ito sa ilalim ng bubong, ridge, at sa ilalim ng bawat arko, lalo na sa gitnang bahagi ng mga span. Mahalaga na ang suporta ay nakatayo sa matigas na pundasyon. Halimbawa, sa ibabaw ng tabla o ladrilyo para hindi ito lumubog sa lupa dahil sa bigat. Kung mahaba ang greenhouse mo, huwag kang magtipid sa dami ng suporta. Ilagay ang mga ito na may pagitan na 1.5 hanggang 2 metro. Itong simpleng hakbang na ito ang iyong pinakamabisang insurance laban sa pagbagsak ng greenhouse. Isipin mo na lang ang sitwasyon. Pagdating mo sa iyong lote sa Tagsibol, gumuho na pala ang lahat. Mas mainam na maglaan ka ng 1 oras ngayon kaysa magsayang ng linggo sa pag-aayos mamaya. Ang liwanag ay buhay kahit pawala ng halaman o laman ang greenhouse. Kaya ang pangatlo nating prioridad ay ibalik sa orihinal na kalinisan ang takip ng inyong greenhouse. Sa loob ng tag-init at tag-ulan, kumakapit ang dumi, alikabok at dumi ng ibon sa polycarbonate o sa plastic na pantakip. Sa loob naman, nagkakaroon ng berdeng sapin o mold galing sa lumot. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng malaking pagbaba sa kakayahan ng greenhouse na magpasok ng liwanag. Sa panahon ng taglamig, kung saan bawat sinag ng araw ay napakahalaga, kritikal ito para mapainit ang lupa at maiwasan ang mga sakit o peste. Maghanda ng maligamgam na tubig, malambot na espongha or sponge or brush at ordinaryong sabon. Tandaan, iwasan ang mga matatapang na chemical na nakakagasgas o ang paggamit ng matitigas na brush dahil magdudulot ito ng maliliit na gasgas sa polycarbonate na hindi lang babawasan ng linaw kundi magiging dahilan din para mas madaling kapitan ng dumi sa susunod. Hugasan at linisin ng maigi ang greenhouse sa labas at sa loob. Huwag kalimutang bigyan ng atensyon ang mga kanto at pinagdugtungan dahil diyan madalas umipon ang dumi. Pagkatapos mahugasan, banlawan ito ng malinis na tubig. Tiyak na magugulat kayo kung gaano kaliwanag at kasariwa ang pakiramdam sa loob pagkatapos. Ang paglilinis na ito ay hindi lang magpapahusay sa pagpasok ng liwanag, kundi ito rin ang simula ng total disinfection o ganap na pagpuksa sa mikrobyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa niyebe. Karamihan sa mga nagtatanim sumusunod lang sa instinct. Kapag nakita nilang natambakan ng niyebe ang bubong, dali-dali nila itong aalisin. Tama lang yan, lalo na kung basa at mabigat ang nyebo. Pero, saan nyo ba ito itinatapon? Karamihan, inihahagis nila ito palayo sa greenhouse. At dito sila nagkakamali. Iyon ay isang malaking pagkakamali. Ang nyebe ay ang pinakamahalaga at libreng yaman nyo para mapabuti at mabasa ang lupa. Kaya pagkatapos nating linisin ang bubong, ang gawin natin ay kabaligtaran. Ipasok natin ang malinis at fluffy na nyebe sa loob ng greenhouse. Ikalat nyo ito ng makapal mismo sa mga taniman. Ano ang benepisyo nito? Una sa lahat, hindi masyadong lalamig at magyayelo ng malalim ang lupa dahil sa niyebe. Mananatili itong malambot at mapapanatili ang mga kapakipakinabang na mikroflora. Ikalawa, pagdating ng tagsibol, matutunaw ang niyebe at babasain ang lupa ng meltwater. Iyon ang pinaka-epektibo at organisadong tubig para sa mga halaman. Kaya, hindi mo na kailangan magbuhat ng timba-timbang tubig para sa unang pagdidilig sa tagsibol. Maglagay ng layer na may kapal na 30 hanggang 40 sentimetro man lang. Kung mas marami, mas maganda. Itong simpleng pamamaraan sa agrikultura
ay lubos na mapapaganda ang kalidad at moist ng lupa mo bago magsimula ang bagong season. Matapos nating asikasuhin ang istruktura at takip, panahon na para ituon ang pansin sa lupa. Ang Disyembre ay perpektong panahon para sa paunang paghahanda ng lupa, lalo na kung hindi mo ito nagawa noong nakaraang buwan. Hindi kailangang durugin agad ang mga tipak o gawing perpektong patag ang kamang taniman. Ang ating layunin ay hukayin ang lupa hanggang sa lalim ng pala. Babaligtarin ang mga tipak, pero wag muna itong dudurugin. Ano ang benepisyo nito? Ang lahat ng peste, uod, at pati na ang mga mikrobyo na naghihintay sa itaas na bahagi ng lupa ay mapupunta sa ibabaw. Sa ganitong paraan, gagawin na ng kalikasan ang trabaho para sa iyo. Sila ay mamamatay o kakainin ng mga ibon at iba pang hayop. Bukod pa rito, ang magaspang na paghuhukay ay nagpapabuti sa istruktura ng lupa. Ito ay nagiging mas mayaman sa oxygen at ang pagkatunaw at pag-ulan sa malalaking tipak ay lalong magpapalambot at magpapatibay dito pagdating ng planting season. Kung ang lupa mo ay mabigat at malagkit, clay type, talagang kailangan ng discarding ito. Huwag kang magsikap na gawin itong perpektong makinis. Kabaligtaran, mas malaki ang mga tipak, mas maganda ang epekto ng paglambot sa lupa. Talagang mabigat ito sa katawan. Pero ang bunga nito ay aanihin mo pagdating ng tagsibol. Dahil magkakaroon ka ng malusog at buhaghag na lupa, ituloy na natin ang ating kampanya para sa kalinisan. Matapos hugasan ang buong greenhouse gamit ang tubig at sabon, oras na para sa total na disimpeksyon. Ang mapaminsalang fungi at bakterya ay mahilig manatili sa mga siwang ng balangkas, sa pinagtagpian ng polycarbonate at sa lahat ng sulok. Ang layunin natin, huwag silang bigyan ng anumang pagkakataon. Maraming paraan para gawin ito. Pwedeng gumamit ng copper or iron sulfate solution, pero masyado itong matapang at agresibo. Ang mas banayad at eco-friendly na option ay ang paggamit ng mga espesyal na produkto na may Bacillus subtilis o Trichoderma. Ngunit pagdating ng Disyembre, kapag malamig na malamig ang panahon or negative temperature, hindi na sila epektibo. Kaya naman, ang lumang pamamaraan ng mga lolo natin, ang sulfur candle, ay nananatiling isa sa pinakamabisa. Mahalagang sundin ang pag-iingat. Isara ng mahigpit ang lahat ng pinto at bintana at alisin ang anumang metal na bagay sa loob ng greenhouse na ayaw mong kalawangin o masira. Sindihan ang sulfur candle. Mabilis na lumabas at siguraduhin na saradong-sarado ang pinto. Ang usok ay papasok sa lahat ng siwang at sisirain ang halos lahat ng mikrobyo at dumi. Pagkatapos ng proseso, kailangan mong hayaang mahusay na mahanginan ang greenhouse sa loob ng ilang araw. Ngayon, seryosohin na natin at pag-usapan ang ating mga lupa. Kahit na nabungkal na at na-expose na sa matinding lamig, maaari pa ring maiwan sa lupa ang matitigas na pathogens, lalo na yung nagdudulot ng blight o tagnas at iba pang uri ng pagkabulok. Kaya naman, mandatory ang pag-sanitize or pag-disinfect ng lupa. Pero, paano natin ito gagawin ngayong Disyembre? Pwedeng gumamit ng mga chemical fungicide. Pero, mas inirekomenda nating gumamit ng mga biological na pamamaraan. Kung ang temperatura sa greenhouse ay malapit pa rin sa 0 degrees, pwede nating idilig ang mga taniman sa solusyon na may trichoderma. Ang friendly fungus na ito ay parang isang tunay na mandirigma. Aktibo nitong sinasawata at sinisira ang mga masasamang microflora. Isa pang mahusay na option ay ang paglalagay ng mustard cake o pinaghaluan ng buto ng mustasa sa lupa. Bukod sa pagiging mahusay na
organic fertilizer, mayroon din itong matitinding phytosanitary properties. Pinapaalis nito ang mga peste tulad ng wireworm at nematodes at pinipigilan din ang paglago ng mga sakit na dala ng fungus. Ikalat lang ang mustard cake sa ibabaw ng halamanan at bahagyang itago o takpan gamit ang kalaykay. Pagsapit ng tagsibol, kasabay ng pagkatunaw ng yelo, ang mga benepisyong ito ay lulubog sa lupa at magsisimula na sa pagtatrabaho. Maraming hardinero ang nagtatanim ng cover crops tulad ng mustard, paselya at oats sa kanilang mga kamang tanim sa greenhouse tuwing taglagas. At tama lang ang desisyon na iyan. Pero ano ang gagawin mo sa lahat ng berdeng halaman na ito pagdating ng Disyembre? Hindi magandang ideya na hayaan lang silang nakatayo. Kapag matataas ang tangkay, mahaharang nila ang pagbagsak ng snow. Ito ay maaaring makasira sa mga halaman at maging sanhi ng hindi pantay na bigat. Ang pinakamainam na gawin ay tabasin or putulin ang mga lumaking cover crops gamit ang flat cutter. At tandaan, huwag na huwag mong aalisin ang mga berdeng bahagi na iyan sa greenhouse. Hayaan mo lang itong nakalatag sa kamang tanim bilang mulch or panakip. Habang taglamig sa ilalim ng snow, mabubulok ito ng bahagya. Poprotektahan nito ang lupa laban sa matinding pagyelo at erosyon. Pagsapit ng tagsibol, magiging perpekto itong organic na pataba, puno ng nitrogen at micronutrients. Ang kailangan mo na lang gawin ay bahagyang ihalo ang mga labi nito sa ibabaw na bahagi ng lupa. Sa isang simpleng kilos na ito, 3 problema ang malulutas mo. Magkakaroon ka ng pataba, gaganda ang istruktura ng lupa, at poprotektahan mo pa ito. Kung hindi ka naman nakapagtanim ng cover crops noong taglagas, hindi pa huli ang lahat kahit Disyembre pa. Kung hindi pa nagyayelo ang lupa, ikalat mo lang ang mga buto ng winter rye or vetch at bahagya itong tabunan ng lupa. Ang taglamig ang pinakamagandang panahon para magdagdag ng mga organikong pataba na matagal magbigay ng sustansya. Ang tinutukoy natin ay ang bagong dumi ng hayop o di kaya'y compost na hindi pa tuluyang bulok. Mapanganib itong gamitin sa tagsibol bago magtanim dahil baka masunog ang ugat ng mga bagong halaman. Pero sa Disyembre, saktong-sakto. Ikalat lang ng pantay ang patabang organiko sa ibabaw ng kamang taniman, diretso sa ibabaw ng mga tinabas na cover crop o halamang pataba kung mayroon kayo. Hindi na kailangang hukayin o ibaon ng malalim. Hayaan lang itong nakalatag sa ibabaw. Sa buong taglamig, dahil sa lamig, ulan, at snow, kung meron, magdadaan ito sa proseso ng fermentation at unti-unting mabubulok. Mawawala ang pagka-agresibo o init nito at pagdating ng tagsibol, ang lahat ng sustansya ay handa na at madali nang makuha ng mga halaman. Pagdating ng tagsibol, kailangan na lang na bahagyang halu-haluin ang lupa sa ibabaw. Napakahalaga ng pamamaraang ito, lalo na para sa pagod na lupa sa greenhouse na nakapagbigay na ng napakaraming sustansya sa nakaraang panahon ng pagtatanim. Sa ganitong paraan, tinitiyak mong may malakas na baon ng pagkain ang iyong mga kamatis at pipino para sa buong susunod na taon. Ang kondensasyon ay ang tahimik na kalaban ng inyong bahay-taniman tuwing taglamig. Nabubuo ito dahil sa pagkakaiba ng temperatura sa loob at labas. Kahit taglamig, pinapainit ng araw ang hangin sa loob ng bahay-taniman. Ngunit sa gabi, bigla itong lumalamig. Ang singaw ay nagiging patak ng tubig sa loob ng bubong at tumutulo pababa sa balangkas at sa lupa. Ano ang panganib nito? Una, ang patuloy na pamamasa ay perpektong kapaligiran
para kumalat ang amag at fungus, lalo na kung gawa sa kahoy ang inyong istruktura. Pangalawa, ang mga tumutulong tubig mula sa taas ay maaaring maging sanhi ng labis na pagkabasa ng lupa sa ilang bahagi na nagdudulot ng pag-asim, pagsauring nito. Pangatlo, kapag ang tubig ay nagyelo sa mga siwang at pinagkabitan, ito ay lumalawak at maaaring makasira hindi lamang sa pabalat, kundi pati na rin sa mga seal at gasket. Paano ito susolusyunan? Ang pangunahing paraan ay ang regular na pagpapahangin, ventilation. Huwag hayaang nakasara ng mahigpit ang inyong bahay-taniman sa buong taglamig. Regular, kahit minsan lang sa isang linggo, buksan ang mga pinto at bintana sa loob ng 2 oras. Sa ganitong paraan, mapapantay ang halumigmig at temperatura, matutuyo ang istruktura at may iwasan ng sobrang dami ng kondensasyon. Marami ang nag-iisip na dahil walang tanim na lumalago sa greenhouse kapag taglamig, hindi na ito kailangan buksan para magpahangin. Sobrang mali po iyan. Ang naka-standby at mamasamasang hangin ang mismong gusto ng mga mikrobyo at sakit para dumami. Ang pagpapahangin, kahit pa Disyembre, ay lumulutas ng ilang napakahalagang problema. Una, gaya ng nasabi na natin, tinatanggal nito ang alimuot or condensation. Pangalawa, sinisiguro nitong lalamig ng husto ang lupa. Kapag pumasok ang malamig at tuyong hangin, matutulungan nitong mas lumalim ang lamig sa lupa. Ito ay nakamamatay sa mga peste at sakit na nagtatago habang taglamig. Pangatlo, ito ay panlaban sa pag-ipon ng iba't ibang gas na inilalabas ng nabubulok na organic matter or pataba. Sapat na ang pagpapahagibis ng hangin sa loob ng 1 o 2 oras, lalo na kung walang hangin pero malamig ang panahon. Buksan ang mga pinto sa magkabilang gilid at pati na rin ang maliliit na bintana kung meron. Huwag kang matakot na palamigin ng husto ang greenhouse. Sa katunayan, ang trabaho mo ay gawing halos katulad ng temperatura sa labas ang temperatura sa loob. Lumilikha ito ng masamang kondisyon para sa mga peste at nagpapaganda sa kalusugan ng paligid. Ang regular na pagpapahangin ang sikreto para maging malusog ang iyong greenhouse. Ang Disyembre ay tinatawag na interseason, kaya't ito na ang tamang-tamang pagkakataon para suriin at kumpunihin ang lahat ng gamit natin sa taniman. Hindi ba nakakainis kung pagsapit ng tagsibol? Kung kailan bawat minuto ay mahalaga? Saka mo lang madidiskubre na bali na pala ang hawakan ng pala mo or kalawangin na ang pruning shear at hindi na gumagana. Kaya ngayon, habang hindi pa tayo nagmamadali, kolektahin muna natin ang lahat ng kagamitan na ginamit mo sa greenhouse o hardin. Mga pala, rake, asarol, pruning shears, watering cans, at mga timba. Linisin ng maigi ang mga ito mula sa lupa at mga dumi ng halaman. Hugasan at patuyuin ang mga parte na bakal at lagyan ng motor oil o anumang pampadulas, grease, para protektahan laban sa kalawang. Tingnan at hasain ang talim ng mga shear at kutsilyo. Inspektahin din ang mga kahoy na hawakan. Baka may bitak na. Kung meron, mas mainam ng palitan mo na ngayon. Ayusin din ang mga butas or tumutulong watering can at timba. Pagkatapos, ipunin at ayusin sa iisang lugar ang lahat ng stakes or tulos, panali, lambat at hoops. Ang paggawa nito ay hindi lang magpapahaba sa buhay ng iyong mga gamit, kundi makakatipid ka pa ng maraming oras at abala pagdating ng tagsibol dahil maaari ka nang magsimula agad sa pagtatrabaho imbis na mag-aayos pa. Ngayong malamig at tahimik ang inyong greenhouse. Habang bumabagyo o nagyayelo sa labas, ito na ang perpektong oras para gamitin ang inyong isip
sa pagpaplano ng susunod na gardening season. Huwag ninyo itong pabayaan o gawin ng walang plano pagdating ng tagsibol. Kumuha ng papel o magbukas ng file sa computer at idibuho ang plano ng inyong greenhouse. Hatiin ito sa iba't ibang taniman o garden plots. Ngayon, ang pinakamahalaga, alalahanin kung ano ang inyong tinanim at saan ito eksaktong nakatanim noong nakaraang taon. Ang gintong tuntunin ng pagpapalit ng tanim, book crop rotation, ay nagsasabing hindi kayo maaaring magtanim ng parehong uri ng halaman o mga kamag-anak nito sa iisang lugar ng sunod-sunod na taon. Kapag ginawa ninyo ito, mauuwi ito sa pagdami ng mga partikular na sakit at peste sa lupa at magiging sanhi rin ng mabilis na pagkaubos ng sustansya sa iisang bahagi ng inyong lupa. Halimbawa, pagkatapos magtanim ng kamatis, huwag na kayong magtanim ng sili, talong, or patatas doon. Isipin ng mabuti kung anong mga halaman ang ipagsasalit-salit ninyo. Magplano rin ng magkasabay na pagtatanim, intercropping. Halimbawa, pwede ninyong dagdagan ang mga taniman ng kamatis sa pamamagitan ng paglalagay ng labanos o lettuce, litsugas. Bilangin kung ilang punla ang kakailanganin ninyo. Gumawa ng listahan ng mga buto, seeds, na kailangan ninyong bilhin. Ang ganitong maagang pagpaplano ay maiiwasan ng kalituhan at mga pagkakamali pagdating ng tagsibol at masisiguro na magagamit ninyo ang espasyo ng inyong greenhouse ng may pinakamataas na kahusayan. Mukhang kakatuwa siguro ang magtanong tungkol sa pagdidilig sa loob ng greenhouse ngayong Disyembre. Bakit ka pa magdidilig ng lupa na wala namang tanim at yelong-yelo? Sa totoo lang, kadalasan, hindi na talaga kailangan. Ang niyebe na sadyang inihagis natin sa mga kamang taniman ay magbibigay ng perpektong moisture sa lupa pagdating ng tag-init. Pero mayroon pa ring mga exception. Halimbawa, kung mayroon kang mga perennial na halaman na nakalagay sa paso at pinapalipas mo ang taglamig sa loob ng greenhouse, tulad ng mga rosas o hydrangea, o baka naman nag-iwan ka ng parsley or sorrel sa mga kamang taniman para sa taglamig. Kung ganoon, sa panahon ng matinding pag-alsa ng temperatura or thaw, kapag natunaw na ang yelo sa lupa, dapat mong tingnan kung basa pa ang lupa. Kung ito ay tuyong-tuyo na, makakatulong ang kaunting pagdidilig gamit ang maligamgam na tubig. Pero huwag kang magpapakasobra. Ang labis na tubig, lalo na kapag sinundan ito ng muling pagyelo, ay pwedeng makasira o magpabiyak sa mga ugat. Kailangang napakatipid at dahan-dahan lang ang pagdidilig. Sapat lang para hindi tuluyang matuyo ang buong root ball ng halaman. Para naman sa mga kamang taniman na wala talagang laman, hindi na kailangan ang pagdidilig ngayong Disyembre. Sa katunayan, ang moisture or halumigmig ngayon ay mas kalaban pa kaysa kaibigan dahil nakaka-attract ito ng amag. Ang pag-iinit or heating ng greenhouse sa taglamig ay isang malaking usapin na nangangailangan ng masinsinang pag-aaral. Pero pagdating ng Disyembre, kailangan nating paghandaan ang mga emergency or minimal na heating system kahit wala pa tayong planong magtanim. Bakit? Minsan, kailangan ito sa ilang trabaho, halimbawa, para sa paglalagay ng likidong treatment sa panahong hindi nagyayelo. O baka naman, maisipan mong magtanim ng sibuyas or maagang gulay pagsapit ng Pebrero. Mas maganda at convenient kung handa na ang solusyon. Ang pinakasimpleng option ay ang maliit na electric fan heater o kaya ay infrared heater. Siguraduhin na gumagana ang mga ito at ihanda na rin ang mga extension cord. Tiyakin din na maayos ang wiring sa greenhouse at kayang dalhin
ang kuryenteng kakailanganin. Kung gusto mo naman ng mas advanced, pwede kang gumamit ng sistema para sa pag-iinit ng lupa gamit ang heating cable. Dahil bakante pa ang mga kamang taniman ngayong Disyembre, perpektong oras ito para i-install ang cable. Kahit hindi mo ito gagamitin palagi, malaking bentahe ang kakayahang mabilis na painitin ang lupa sa tagsibol para sa maagang pagtatanim. Malaking tulong ito para mas mapabilis ang unang ani. Sino ba namang nagsabing kailangang walang laman ang greenhouse mo pagdating ng Disyembre? Kung kaya mong panatilihin ang kahit kaunting init diyan, pwede mo itong gawing maliit na hardin pang taglamig. Ano ang pwedeng itanim sa Disyembre? Una sa lahat, yung mga gulay na mabilis patubuin o for-forcing. Magtanim ka ng bumbilya ng sibuyas sa mga kahon o direkta sa kamang taniman. At paglipas lang ng ilang linggo, magkakaroon ka na ng sariwang dahon ng sibuyas. Ganoon din ang gawin mo sa mga ugat ng parsley, celery, or beets para makakuha ng kanilang mga dahon. Bukod pa diyan, pwede ka ring maghasik ng mga gulay na mabilis anihin at matibay sa lamig tulad ng cress, mustasa, leaf mustard, at spinach. Hindi sila nangangailangan ng maraming sikat ng araw o sobrang init, kaya nakakapag-ani ka kahit sa simpleng setup ng iyong winter greenhouse. Siyempre, hindi magiging kasing dami ang ani tulad ng sa tag-init, pero ang makakuha ka ng sarili mong bungkos ng sariwang bitamina para sa handaan ng bagong taon ay walang katumbas na ligaya. Patunay lang ito na ang season ng paghahardin sa greenhouse ay pwedeng maging buong taon. Kung wala kang planong magtanim, ang iyong greenhouse or bahay taniman ay may isa pang napakahalagang gamit ngayong Disyembre bilang perpektong imbakan. Sa madaling salita, para na rin itong bodega pero nakatayo sa ibabaw ng lupa. Dito mo pwedeng iimbak ang mga inani mong root crops na nangangailangan ng malamig na temperatura para tumagal. Halimbawa, karot, beetroot at labanos. Paano ito iaayos? Kumuha ng malalaking kahon o barrel. Sa ilalim, lagyan mo ng makapal na patong ng tuyong buhangin o pinaglagarian, sawdust. Ayusin ang mga gulay para hindi sila magkadikit-dikit at siguraduhing buhusan ng buhangin ang bawat patong. Maiiwasan nito ang pagkatuyo at ang pagkalat ng posibleng mabulok. Bukod pa rito, ang mga bombilya ng gladiolus or rhizome ng dahlias na hinukay para itago ay magaling ding iimbak sa greenhouse. Ang pinakamahalaga ay siguraduhin na sila ay tuyo at protektado sa matinding lamig. Maaari mo pang takpan ang mga kahon ng luma mong kumot o anumang telang hindi madaling punitin. Sa ganitong paraan, magagamit mo pa rin ang iyong bahay taniman kahit na wala kang tanim at makakatulong ito upang mapanatili ang iyong ani hanggang sa pagdating ng tagsibol. Pagdating ng taglamig, kapag nagkakaubusan na ng pagkain sa kalikasan, ang inyong greenhouse ay nagiging napakaakit na lugar para sa mga hindi inaasahang bisita, mga daga at iba pang peste. Naaakit sila hindi lang sa init, kundi pati na rin sa natirang halaman, buto, o simpleng taguan mula sa mga maninila. Ang pinsalang dulot nila ay maaaring maging malala, kaya nilang ngat-ngatin ang mga kahoy na bahagi ng istruktura, sirain ang pantakip, paniraan ang naimbak na ani, at halungkatin ang mga halamanan. Kaya naman, pagdating ng Disyembre, kailangan nating tiyaking magsasagawa tayo ng mga hakbang sa pagprotekta. Una, alisin sa greenhouse ang lahat ng nakakain. Huwag mag-iwan ng mga pakete ng buto o natirang gulay. Pangalawa, harangan ang lahat ng siwang at butas na posibleng pasukan ng mga peste.
gumamit ng metal mesh o kaya ay foam na may halong bubog, basag na salamin para rito. Pangatlo, maglagay ng mga patibong o pin para sa daga. Puwede kang gumamit ng mga nabibiling lason o kaya naman ay tradisyonal na pamamaraan tulad ng paglalagay ng mga sanga ng elderberry o katulad na halaman o mga basahan na binabad sa tar, alkitran, dahil hindi nila gusto ang amoy nito. Mahalaga pa ring bantayan ang klima sa loob ng greenhouse kahit na hindi ito ginagamit. Maglagay ka ng simpleng thermometer sa loob, yung nagpapakita ng pinakamababa at pinakamataas na temperatura. Bisitahin mo ito ng regular, kahit isang beses lang sa isang linggo, para kunin ang mga readings. Bakit kailangan ito? Una, malalaman mo kung gaano kainit o kalamig ang loob ng greenhouse mo. Makikita mo kung gaano ito kabilis lumamig sa gabi or uminit kapag maaraw. Ang impormasyong ito ay magagamit mo pagdating ng tagsibol, lalo na sa pagpaplano kung kailan ka magsisimulang magtanim. Pangalawa, ang biglaang pagbabago ng temperatura ay nakakasira sa istruktura ng greenhouse. Halimbawa, ang sobrang init na susundan ng sobrang lamig ay nagdudulot ng dagdag na stress sa mga materyales na ginamit sa paggawa nito. Pangatlo, kung may inaalagaan o nakaimbak ka sa loob ng greenhouse, ang pag-monitor sa temperatura ay kailangan talaga. Kapag may thermometer ka, makakakilos ka agad. Maaari kang mag-on ng emergency heater kung bumaba ng kritikal ang temperatura o kaya naman magbukas para magpahangin kapag sobra na ang init dahil sa sikat ng araw. At ito na tayo sa pangwakas, ang ika-20 hakbang. Matapos makumpleto ang lahat ng pangunahing trabaho, kailangan nating gawin ang huling inspeksyon at isecure na natin ang greenhouse bago ang susunod na pagbisita. Maglibot muli at suriin ang lahat. Matibay ba ang pagkakatayo ng mga suporta? Masikip ba ang pagkasara ng lahat ng pinto at bintana? Mag-iwan ng isa para sa bentilasyon kung kinakailangan? Nalinis na ba ang lahat ng kalat? Nailagay na ba ang mga panghuli sa daga? Tingnan din kung walang mga bagay sa paligid na maaaring tang-ayin ng malakas na hangin at makasira sa istruktura. Silipin sa loob. Maayos ba ang lahat? May mga senyalis ba ng tagas? Sa esensya, ito ang pangwakas na selyo na nagbibigay sa inyo ng katiyakan na nagawa ninyo ang lahat para sa matagumpay na pagpapahinga. Ngayon, maaari na ninyong isara ang pinto ng panatag ang kalooban at magtimpla ng mainit na tsaa habang nagpaplano ng susunod na record-breaking na ani. Dahil hindi lang kayo naglinis, nagtanim kayo ng matibay na pundasyon para sa tagumpay ng buong susunod na taon. Handa na ang inyong greenhouse na salubungin ang anumang kapritso ng taglamig. Ayan, paisa-isa, natapos na natin ang 20 mahahalagang gawain para sa Disyembre. Sa nakita ninyo, ang taglamig o off-season para sa totoong hardinero ay hindi oras para matulog. Ito ay panahon ng estratehiko or planadong paghahanda. Ang pinaka-nakakamangha na mga tip ay siyempre ang ideya na ipasok ang yelo o niebe sa loob ng greenhouse imbis na itapon at ang paggamit ng greenhouse bilang isang malaking imbakan. Itong mga simpleng diskarte na sa tingin mo ay madali lang ay malaki ang pagbabago sa paraan ng ating pag-aalaga sa panahon ng taglamig. Kapag natapos mo ang planong ito, hindi mo lang napoprotektahan ang iyong greenhouse. Sa halip, gagawa ka ng perpektong kalagayan para sa explosive start o mabilis na paglago sa tagsibol. Magkakaroon ka ng malusog at matabang lupa, walang insekto at sakit, at isang buo at matibay na estruktura. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo.
Sana nakatulong sa inyo ang mga tips na ito. Kung nagustuhan ninyo, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel para hindi na ninyo ma-miss ang mga bagong sikreto para sa bonggang ani. Ngayon, tanong ko naman sa inyo, ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang gawain sa greenhouse ngayong Disyembre at ano naman ang sa tingin ninyo ay di na kailangan? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section at pag-usapan natin